Ito ay isa sa pinakamalalim at marahil nakakapagtakang mga tanong na maaaring itanong ng isang tao tungkol sa buhay ni Kristo. Ito ay isang tanong na umalingaw sa mga siglo ng pananampalataya, ibinulong sa mga sandali ng pribadong pagdududa at pinagtatalunan sa mga dakilang bulwagan ng teolohiya, kung si Jesus ay Diyos, kung gayon kanino siya nananalangin. Bakit kailangang iuko ng isang makapangyarihan sa lahat, banal na nilalang ang kanyang ulo, humingi ng patnubay, o sumigaw sa paghihirap sa iba? Ang tanong na ito ay hindi tanda ng mahinang pananampalataya, sa kabaligtaran, ito ay isang gateway. Ito ay isang paanyaya na tingnan ang ibabaw ng kwento na sa tingin natin ay alam natin at tingnan ang mismong puso ng Diyos mismo. Ang sagot ay hindi nakakabawas sa pagka-Diyos ni Jesus, pinapalaki nito. Ito ay nagpapakita ng isang realidad na mas maganda, mas komplikado, at mas kilalang-kilala kaysa sa maaari nating isipin. Sa pag-unawa kung bakit nanalangin si Jesus, hindi lamang natin nilulutas ang isang teolohikong bagtong, natuklasan natin ang blueprint para sa ating sariling pag-iral at ang hindi kapanipaniwala, relasyong kalikasan ng Diyos na lumikha sa atin para sa komunyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa kay Jesus, ito ay tungkol sa pag-unawa sa lahat. Upang simulan ang paglalakbay na ito, kailangan muna nating maglakbay pabalik. Hindi lamang sa Bethlehem, hindi sa Hardin ng Eden, kundi sa mismong panahon bago ang panahon. Ang kwento ni Jesus ay hindi nagsisimula sa isang abang sabsaban, ito ay nagsisimula sa kawalang hanggan. Binuksan ni Apostol Juan ang kanyang ebanghelyo sa isa sa pinakamakapangyarihang pahayag na naisulat, nang pasimula ay ang verbo, at ang verbo ay kasama ng Diyos, at ang verbo ay Diyos. Maglaan tayo ng ilang sandali upang tunay na maunawaan ang bigat ng mga salitang yon. Hindi sinabi ni Juan ang salita nagkaroon. Sinabi niya ang salita ay. Ito ay isang pahayag ng walang hanggang pre-existence. Bago ang isang bituin ay nakabitin sa langit, bago ang mga pundasyon ng mundo ay inilatag, ang anak ay umiral na. Ngunit tingnan ang mas malapit sa wika. Gumawa si Juan ng dalawang magkaibang, ngunit nagkakaisa, na mga pag-aangkin. Sinabi niya na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito ang pangunahing susi. Ang pariralang, sa Diyos, ay nagpapahiwatig ng relasyon. Ito ay nagsasalita ng isang mukha sa mukhang pakikipag-isa, isang hiwalay at natatanging personalidad. Mayroong isang, ikaw, at isang, ako, sa loob ng mismong kalikasan ng Diyos. Sinasabi nito sa atin na bago ang paglikha, nagkaroon ng pag-uusap. Nagkaroon ng pag-ibig, nagkaroon ng walang hanggang pagbuhos ng buhay at pagmamahal sa pagitan ng ama at ng anak. Ang Diyos ay hindi nag-iisang monarko sa isang malungkot na trono. Ang banal na kalikasan ay palaging may kaugnayan, isang perpektong komunidad ng pag-ibig. Pagkatapos, idinagdag kaagad ni Juan na ang salitang ito, na kasama ng Diyos, ay Diyos din. Iginiit nito ang pagkakaisa. Siya ay hindi isang maliit na nilalang, hindi isang pangalawang nilikha, ngunit siya ay may kaparehong banal na diwa gaya ng Ama. Ito ay isang misteryo, tiyak, ngunit ito ay nagpapakita na ang panguluhang Diyos ay isang dinamikong pagsasama. Ang pag-ibig na ipinag-uutos ng Diyos na taglayin natin ay unang ginawang sakdal sa kanyang sarili. Hindi niya nilikha ang sangkatauhan dahil siya ay nag-iisa. Nilikha niya tayo mula sa pag-uumapaw ng perpekto, walang hanggang pag-ibig na umiiral na sa pagitan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kaya kapag nakita natin si Jesus na nananalangin, hindi tayo nakakakita ng bagong aktibidad. Nakikita natin ang isang walang hanggang pag-uusap na nakikita sa kasaysayan ng tao. Ang panalangin, para kay Jesus, ay ang makalupang pagpapatuloy ng isang makalangit na pakikipag-isa na walang simula at walang katapusan. Dinadala tayo nito sa pangalawang mahalagang bahagi ng banal na palaisipang ito, ang pagkakatawang tao. Kung si Jesus ay umiral sa sakdal, walang hanggang pagkakaisa na ito sa Ama, bakit papasok sa ating mundo ng sakit at limitasyon? Ibinigay sa atin ni Apostol Pablo ang sagot sa kanyang liham sa mga taga-Filipos, Kabanata 2. Isinulat niya na si Jesus, sa pagiging tunay na Diyos, ay hindi itinuring na ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ay isang bagay na gagamitin sa kanyang sariling kapakinabangan, sa halip, ginawa niya ang kanyang sarili na wala. Ang gawaing ito ay madalas na tinatawag na kenosis, mula sa salitang Griego para sa emptying.
At ito ay kung saan dapat tayong maging hindi kapani-pani walang tumpak. Hindi inalis ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang pagka-Diyos. Siya ay hindi kailanman, kahit isang sandali, ay tumigil sa pagiging Diyos. Kaya ano ang ginawa niya sa kanyang sarili? Kusa niyang isinantabi ang mga pribilehiyo ng kanyang pagka-Diyos. Tinakpan niya ang kanyang celestial na kaluwalhatian at kusang loob na isinuko ang malayang paggamit ng kanyang mga banal na katangian. Isipin ng isang napakatalino na surgeon na siya ring hari ng isang dakilang bansa. Kung magpasya siyang pumunta sa isang liblib na nayon upang magsagawa ng isang pagliligtas buhay na operasyon, hindi siya tumitigil sa pagiging hari. Ang kanyang pagiging maharlika ay hindi nagbabago. Ngunit sa operating room, kusang loob niyang isinantabi ang kanyang korona at setro. Naglalagay siya ng mga scrub, kumuha ng scalpel, at sumasailalim sa mga protocol at limitasyon ng partikular na kapaligirang iyon upang magawa ang kanyang misyon. Sa parehong paraan, isinasantabi ni Jesus, ang hari ng langit, ang kanyang kapangyarihang kosmiko upang magsuot ng laman ng tao. Pumasok siya ng buo sa kalagayan namin. Napasailalim siya sa oras, sa kalawakan, sa gutom, sa pagod, at sa kalungkutan. Siya na humahawak sa sansinukob ay kailangang matutong lumakad. Siya na pinagmumula ng lahat ng buhay ay kinailangang huminga. At sa napiling estadong ito ng pag-asa ng tao, ang panalangin ay hindi isang ritual sa relihiyon, ito ay naging kanyang mismong linya ng buhay. Ito ang paraan na ang kanyang sangkatauhan ay nanatiling ganap na konektado sa kanyang pagka-Diyos. Ito ang daluyan kung saan siya, bilang isang tao, ay nakakuha ng lakas, karunungan, at direksyon mula sa Ama, na ginagabayan ng Espiritu. Ang kanyang mga panalangin ay hindi isang pagganap para sa ating kapakinabangan, ang mga ito ay isang tunay na pangangailangan para sa isang tao na nabubuhay ng buo, sa bawat sandali na pag-asa sa Diyos, na ipinapakita sa atin ang tanging paraan kung paano dapat mabuhay ang isang tao. Kaya isaalang-alang natin ang mga praktikal na implikasyon nito. Kung si Jesus, ang perpektong anak ng Diyos, ay natagpo ang kinakailangan na patuloy na makipag-usap sa Ama upang lakbayin ang kanyang karanasan bilang tao, ano ang sinasabi nito tungkol sa atin? Malinaw nating nakikita ang pag-asa na ito sa pinakasimula ng kanyang pampublikong ministeryo. Kaagad pagkatapos ng kanyang binyag, kung saan ang tinig ng Ama ay kumukulog mula sa langit, ito ang aking anak, na aking iniibig, inaakay ng Espiritu si Jesus sa ilang. Sa loob ng 40 araw, siya ay nag-aayuno at nagdarasal. Hindi ito isang espiritual na bootcamp para palakasin siya, ito ay isang pagpapakita kung saan naroon ang kanyang lakas. Kapag si Satanas ay dumating upang tuksuhin siya, ano ang ubod ng pag-atake? Ito ay isang pag-atake sa kanyang pagkakakilanlan at kanyang pagtitiwala. Kung ikaw ang anak ng Diyos, panunuyan ni Satanas, utos mong maging tinapay ang mga batong ito. Isang tukso ang paggamit ng banal na kapangyarihan para sa personal na probisyon, upang kumilos ng independyente sa panahon at kalooban ng Ama. Ang ikalawang tukso, na itapon ang kanyang sarili mula sa templo, ay isang tukso upang subukin ang pag-ibig ng Ama, upang pilitin ang kanyang kamay. Ang ikatlo, ang yumukod at sumamba kay Satanas para sa mga kaharian ng mundo, ay isang tukso na lampasan ang plano ng Ama, ang makuha ang korona ng walang krus. Paano tumugon si Jesus? Hindi sa isang kislap ng banal na kapangyarihan, kundi sa simple at mapagpakumbabang sandata na kanyang nilinang sa kanyang pakikipag-isa sa Ama, banal na kasulatan. Nakasulat na, sabi niya, siya ay kumukuha sa inihayag na kalooban ng Ama. Ang kanyang tagumpay sa ilang ay hindi na panalunan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagiging makapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng isang ganap, umaasa na pagsunod. Isinabuhay niya ang hindi nagawa ni Adan sa hardin. Kung saan si Adan, sa isang perpektong kapaligiran, ay pinili ang kalayaan, si Jesus, sa isang malupit na ilang, ay pinili ang ganap na pag-asa. Nagtatakda ito ng huwaran para sa kanyang buong ministeryo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi isang mapagkukunan na kanyang tinapak sa kalooban, tulad ng isang salamangkero. Ito ay isang kapangyarihan na damaloy sa kanya bilang resulta ng kanyang perpektong pagkakahanay sa kalooban ng Ama, isang pagkakahanay na pinananatili sa pamamagitan ng patuloy na panalangin. Nakikita natin ang ritmong ito sa buong ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Marcos, sa partikular, ay humihingal sa bilis nito.
Si Jesus ay patuloy na gumagalaw, nagtuturo, nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mga hinihingi sa kanya ay walang humpay. Ang mga pulutong ay nagsipasok, ang mga disipulo ay nagkakamali, ang mga pinuno ng relihiyon ay nagbabalak laban sa kanya. Paano niya napanatili ang bilis na ito nang hindi nasusunog o naging mapang-uyam? Ibinigay sa atin ni Marcos ang susi sa unang kabanata, talata 35, maagang maaga, habang madilim pa, si Jesus ay bumangon, umalis ng bahay at pumunta sa isang lugar na nag-iisa, kung saan siya nanalangin. Ito ay hindi isang beses na kaganapan, ito ay kanyang ugali. Siya ay patuloy, sinasadya, umatras mula sa kaguluhan ng karamihan upang makahanap ng komunyon sa tahimik. Siya ay umatras mula sa mga hinihingi ng ministeryo upang makasama ang nagpadala sa kanya. Ang kanyang pampublikong gawain ay pinalakas ng kanyang pribadong komunyon. Ang kapangyarihang ipinakita niya sa nayon ay direktang damaloy mula sa pagpapalagayang loob na kanyang nilinang sa pag-iisa. Ipinakikita niya sa amin na hindi mo maibibigay ang hindi mo pa natatanggap. Ang kanyang ministeryo ay umaapaw sa kanyang relasyon sa Ama. At ang kalikasan ng relasyong iyon ay nahayag sa mismong salita na kanyang ginagamit upang manalangin, Abba. Ito ay isang nakamamanghang detalye na hindi natin dapat palampasin. Sa hardin ng Getsemani, sa sandali ng kanyang matinding paghihirap, sinabi sa atin ni Marcos na sumisigaw siya, Abba, Ama. Hindi ito isang formal na pamagat. Ito ang Aramaic na katumbas ng Daddy. Ito ay isang termino ng hindi kapani-paniwalang pagpapalagayang loob, pagiging pamilyar, at pagtitiwala sa pagtitiwala. Sa kultura ng mga Hudyo noong araw, hindi ito naririnig. Ang pagtugon sa soberanya, banal, transcendente na may likha ng sansinukob na may ganoong pamilyar na termino ay radikal, kahit na iskandalo. Ngunit ito ang puso ng relasyong tinamasa ni Jesus sa Ama. At ito ang mismong relasyon na siya ay dumating upang gawing posible para sa atin. Hindi lang siya nananalangin sa Diyos, siya ay nakikipag-usap sa kanyang Ama. Ang isang salitang ito ay muling binabalangkas ang lahat ng iniisip nating alam natin tungkol sa panalangin. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mga tamang formula o pagsasagawa ng mga tamang ritual. Ito ay tungkol sa isang bata na lumapit sa isang mapagmahal na Ama, tiwala sa kanyang pagmamahal, ligtas sa kanilang pagkakakilanlan, at ganap na tapat sa kanilang mga pangangailangan at takot. Ang pagbabagong ito mula sa pagganap patungo sa presensya, mula sa transaksyon patungo sa relasyon, ay ang rebolusyong dinadala ni Jesus sa panalangin. Isipin ang mga panalangin ng mga pinuno ng relihiyon noong kanyang panahon. Inilarawan sila ni Jesus sa Mateo Kapitulo 6, mga lalaking nakatayo sa mga sulok ng kalsada, malakas na nananalangin upang makita at hinahangaan ang kanilang kabanalan. Ang kanilang panalangin ay isang pagtatanghal para sa madlang tao. Ang focus ay sa kanilang sarili, ang kanilang katwiran, ang kanilang kahusayan sa pagsasalita, ang kanilang katayuan sa publiko. Tinatawag ito ni Jesus na pagkukunwari. Pagkatapos ay tinuruan niya ang kanyang mga disipulo na pumasok sa isang pribadong silid, isara ang pinto, at manalangin sa kanilang Ama na hindi nakikita. Ang madla ay nagbabago mula sa karamihan sa Ama. Ang motibo ay nagbabago mula sa pagpuri sa sarili tungo sa tunay na pakikipag-isa. Ang lokasyon ay nagbabago mula sa pampublikong plaza patungo sa lihim na lugar. Ang mismong arkitektura ng panalangin ay itinayong muli sa paligid ng pangunahing kaugnayang ito ng Abba. At pagkatapos, binibigyan niya tayo ng mga salita. Hindi lang niya sinasabi, puntahan mo ang daddy mo. Binibigyan niya kami ng isang modelo, isang balangkas para sa kung ano ang itsura ng pag-uusap na iyon. Tinatawag natin itong panalangin ng Panginoon, ngunit maaaring mas maunawaan ito bilang panalangin ng mga disipulo. Nagsisimula ito, Ama namin. Doon mismo, sa unang dalawang salitang yon, ipinaabot niya ang paanyaya. Kinukuha niya ang radical na intimacy ng kanyang sariling Abba na relasyon at inilalagay ito sa ating mga labi. He's saying, the way I relate to God. You can, too. The access I have. Iyon na ngayon. Ito ay isang kamanghamanghang pag-aangkin. Siya ay nagdedemokrasya ng pagpapalagayang loob sa Diyos. Hinawi niya ang kurtina ng templo, hindi lamang sa katapusan ng kanyang buhay sa krus, ngunit dito, sa simpleng pagkilos ng pagtuturo sa kanyang mga kaibigan kung paano manalangin. Pansinin ang salitang, Amin.
Hindi ito, Ama ko, kundi, Ama namin. Kahit nasa ganitong marubdob na personal na modelo ng panalangin, agad tayong inilagay sa isang komunidad. Lumalapit tayo sa ating Aba hindi bilang mga individual, ngunit bilang mga miyembro ng isang pamilya. Ang mga pangangailangan ko ay nakatali sa pangangailangan ng aking kapatid. Ang aking pagpapatawad ay nauugnay sa aking pagpayag na patawarin ang aking kapatid na babae. Magkasama tayo dito. Pinipigilan nito ang matalik, lihim na lugar, na panalangin na maging isang makasarili, pag-eehersisyo sa pusod. Lumalapit tayo sa ating Ama, ngunit sama-sama tayo sa lahat ng iba pa niyang mga anak. Ang balanseng ito sa pagitan ng malalim na personal na pagpapalagayang loob at mahalagang pagkakakilanlan ng korporasyon ay isang tanda ng kaharian na itinayo ni Jesus. Tingnan natin ng mas malalim ang istruktura ng panalangin itinuro niya. Ano ang unang bagay na sinasabi niya sa atin na ipagdasal pagkatapos nating kilalanin ang ating Ama? Sambahin ang iyong pangalan. Bago natin dalhin ang ating listahan ng mga pangangailangan, ang ating ibigay sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, tinuturuan tayong tumuon sa katangian ng Diyos, sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagkaiba. Ito ay tila isang kabalintunaan inaanyayahan tayo sa magiliw na pagpapalagayang loob ni Daddy, at pagkatapos ay agad na ipinaalala ang kanyang transcendente na kabanalan. Ngunit hindi ito isang kontradiksyon, ito ay isang mahalagang tensyon. Ang tunay na lapit sa Diyos ay hindi nakakabawas sa ating paggalang sa Kanya, nagpapalalim ito. Habang papalapit tayo sa apoy, mas nararamdaman natin ang init at kapangyarihan nito. Ang pagkilala sa Diyos bilang Aba ay dapat madala sa isang pag-ibig na kapwa nakaaliw at nakakaubos, parehong personal at marilag. Kaya, ang aming unang petisyon ay hindi isang petisyon. Ito ay isang gawa ng pagsamba. Ito ay muling nakasentro sa ating sansinukob, inaalis ang pagtuon sa ating mga problema at inilalagay ito ng husto sa kaluwalhatian ng Diyos. It's saying, Ama, bago ako humingi ng anuman, gusto ko lang kilalanin kung sino ka. Naway ang iyong pagkatao, ang iyong reputasyon, ang iyong tunay na diwa ay makitang banal at nakahiwalay sa aking buhay at sa mundong ito. Itinatakda nito ang tilapon para sa lahat ng kasunod. Ang pattern ng pagsamba bago ang petisyon ay pare-pareho sa buhay panalangin ni Jesus. Isaalang-alang ang kanyang panalangin sa Juan Kapitulo 17, madalas na tinatawag na panalangin ng mataas na pari. Ito ang pinakamahabang na itala na panalangin ni Jesus. Paano ito magsisimula? Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak, upang luwalhatiin ka ng iyong anak. Ang kanyang pangunahing alalahanin, kahit na siya ay nakaharap sa krus, ay ang kaluwalhatian ng Ama. Ang kanyang sariling pagdurusa ay nakabalangkas sa konteksto ng pinakalayunin ng Ama. Nagdarasal siya para sa kanyang mga disipulo, para sa kanilang proteksyon at pagkakaisa, ngunit ang layunin ay upang ang mundo ay maniwala na ikaw ang nagpadala sa akin. Ang lahat ay nagmumula at tumuturo pabalik sa kalikasan at misyon ng Ama. Itinuro niya sa atin na ang mabisang panalangin ay nagsisimula kapag ang pinakamalalim nating hangarin ay naaayon sa pinakamalalim na hangarin ng Diyos, na ang kanyang pangalan ay kilalanin at luwalhatiin. Kapag ang ating maliliit na kwento ay napunta sa kanyang dakilang kwento, yun ay kapag ang panalangin ay nagiging tunay na makapangyarihan, dahil hindi na natin sinusubukan na ibaluktot ang kalooban ng Diyos sa atin, ngunit ihanay ang ating kalooban sa Kanya. Ito ang pastura ng pagtitiwala na una nating nakita sa ilang, na ngayon ay binigyan ng bokabularyo sa panalangin na itinuro niya sa kanyang mga kaibigan. Kaya paano pinapabanal ang kanyang pangalan? Paano nakikita ng isang mundo na madalas na binabaliwala o nilalapastangan ang Diyos? Ibinigay sa atin ni Jesus ang sagot sa pinakasunod na linya, na hindi isang hiwalay na kaisipan, ngunit ang direktang bunga ng una. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit. Ang dalawang pariralang ito ay isang pares, isang klasikong anyo ng Hebrew parallelism kung saan ang pangalawang linya ay nagpapaliwanag at nagpapalalim sa una. Dumarating ang kaharian saan man at kailanman mangyari ang kalooban ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay nakikita bilang banal kapag ang kanyang paghahari ay ginawang nakikita. Huminto tayo at isipin ang salitang kaharian. Para sa mga unang tagapakinig ni Jesus, ito ay hindi isang banayad, abstract, espiritual na termino. Ito ay electric. Ito ay may kinalaman sa politika.
Sila ay nabubuhay sa ilalim ng boot ng imperyo ng Roma, isang kaharian ng kapangyarihan, lakas ng militar, at malupit na kahusayan. Sa loob ng maraming henerasyon, inasam nila ang ipinangakong kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Mesiyas na magpapabagsak sa kanilang mga nang-aapi at magbabalik ng Israel sa nararapat na lugar nito. Kaya't nang sabihin sa kanila ni Jesus na manalangin, dumating nawa ang iyong kaharian, tinatamo niya ang kanilang pinakamalalim na pambansa at espiritual na pananabi. Ngunit pagkatapos, gaya ng madalas niyang ginagawa, binago niya ito. Ang kaharian ni Jesus ay hindi sa mundong ito. Hindi ito sumusulong sa pamamagitan ng tibak, kundi sa pamamagitan ng krus. Hindi ito itinayo sa pamimilit, ngunit sa mapilit na pag-ibig ng isang lingkod na hari. Ang manalangin na, dumating ang iyong kaharian, ay ang pagdarasal para sa pagsulong ng baligtad na katotohanan ito kung saan ang huli ay nauuna, ang maamo ay magmamana ng lupa, at ang pinakadakila ay yaong mga naglilingkod. Ito ay isang malalim na subversibong panalangin. Ito ay isang deklarasyon ng katapatan na nagsasabing, ang aking sukdulang katapatan ay hindi kay Caesar, hindi sa anumang partidong pampolitika, hindi sa anumang sistema ng ekonomiya, at hindi kahit sa sarili kong ambisyon. Ang aking katapatan ay kay Haring Jesus at sa kanyang paraan ng pamumuhay. Kami ay nananalangin para sa paraan ng Diyos sa pag-uutos sa mundo na pasukin at palitan ang mga sirang, self-serving system ng mundo. At paano ito nangyayari? Gawin ang iyong kalooban, sa lupa, gaya ng sa langit. Ito ang mekanismo ng kaharian. Isipin kung ano ang ipinahihiwatig nito. Sa langit, ang kalooban ng Diyos ang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Ginagawa ito ng perpekto, kaagad, at masaya ng lahat ng mga naninirahan dito. Walang debate, walang pag-aatubili, walang makasariling pagkalkula. Mayroon lamang ganap, mapagmahal na pagkakahanay sa puso ng Ama. Ang Earth, sa kabilang banda, ay ang kaharian ng mga pinagtatalunang habilin. Ang ating kalooban, ang ating kapwa, ang kalooban ng mga bansa, lahat ay nag-aaway at nakikipagkumpetensya. Ang pagdarasal ng panalangin ito ay pagtingin sa maganda, walang tahi, punong-puno ng pag-ibig na katotohanan ng langit at magsumamo, hayaan ang ilan sa mga iyon na tumulo sa lugar na ito. Hayaang salakayin ng katotohanan iyon ang ating katotohanan. Ngunit ito ay higit pa sa isang passive wish. Kapag ipinagdarasal natin ito, nagbo-volunteer din tayo. Kami ay nagsasign up upang maging mga ahente kung saan nagagawa ang kalooban ng Diyos. Ang panalangin ito ay dapat magpadala ng bahagyang panginginig sa ating gulugad, dahil ito ay isang panalangin ng malalim na pagsuko. It's saying, Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban sa akin ngayon. Sa aking pamilya, sa aking lugar ng trabaho, sa aking kapitbahayan. Gamitin ang aking mga kamay, aking mga paa, aking tinig, aking mga mapagkukunan upang maging isang munting outpost ng langit sa lupa. Nangangahulugan ito na kapag nahaharap tayo sa isang desisyon, ang gabay na tanong ay hindi na, ano ang gusto ko? O, ano ang pinakamadali? Ngunit, ano ang kalooban ng Ama dito? Ano ang magdadala ng kaunti pa sa katotohanan ng langit sa ganitong sitwasyon? Ginagawa nitong isang commissioning ang panalangin mula sa isang listahan ng nais hinihiling natin sa Diyos na baguhin ang mundo. At sa parehong hininga, binibigyan natin siya ng pahintulot na magsimula sa atin. Ito ay kung saan ang goma ng pananampalataya ay nakakatugon sa daan ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nag-uudyok sa atin mula sa napakalaking sukat ng kaharian ng Diyos at ng kanyang kalooban sa isang bagay na hindi kapani-pani walang kaagad at personal, bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Ang paglipat ay makapigil hininga. Mula sa pagdarasal na sakupin ng langit ang lupa, tungo sa pagdarasal para sa isang tinapay. Hindi ito aksidente. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang espiritual na buhay ay hindi pagtakas mula sa pisikal na katotohanan, ito ay naninirahan mismo sa gitna nito. Ang Diyos ay hindi lamang nag-aalala sa walang hanggang kalagayan ng ating mga kaluluwa, siya ay lubos na nag-aalala sa pag-ungol ng aming mga tiyan. Ang panalangin ito ay nagpapatunay sa ating pagiging nilalang. Nagbibigay ito sa atin ng pahintulot na dalhin ang ating pinakapangunahing, makalupang, mga pangangailangan ng tao sa harap ng lumikha ng sansinukob at asahan na kanyang pangangalagaan. May matinding pagpapakumbaba sa kahilingang ito. Inaamin namin ang aming pag-asa. Bawat araw, umaasa tayo sa sunod-sunod na mga kaganapan na hindi natin kontrolado, ang araw, ang ulan,
ang magsasaka, ang panadero, ang delivery truck, para lang makakain. Sa ating modernong mundo, madali nating maiiwasan ang ating sarili mula sa katotohanang ito gamit ang mga pantry at credit card na puno ng laman. Maaari tayong mabuhay sa ilalim ng ilusyon ng pagsasarili. Ngunit ang panalangin ito ay pumutol sa ilusyon na yon. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat mabuting regalo, mula sa kaligtasan hanggang sa isang sandwich, ay nagmumula sa kamay ng Ama. Hindi tayo mga nilalang na nagpapatibay sa sarili. Kami ay umaasa araw-araw, at pansinin ang mga panghalip, bigyan asterisk kami asterisk ngayon ang aming asterisk pang-araw-araw na tinapay. Ito ay hindi, bigyan asterisk ako asterisk asterisk aking asterisk araw-araw na tinapay. Ito ay isang malalim na komunal na panalangin. Kapag ipinagdarasal ko ito, hindi ko lang iniisip ang sarili kong mga pangangailangan. Kinikilala ko ang aking sarili sa buong pamilya ng tao. Ipinagdarasal ko ang nag-iisang ina na nag-iisip kung paano niya papakainin ang kanyang mga anak ngayong gabi. Ipinagdarasal ko ang magsasaka na nahaharap sa tagtuyot sa kabilang panig ng mundo. Nagdarasal ako para sa refugee sa isang kampo na may kakaunting rasyon. Ang pagdarasal ng panalangin ito ng may integridad ay nangangahulugan na hindi ako maaaring maging walang malasakit sa kanilang kagutuman. Ito ay nagsasakdal sa aming pag-iimbak. Hinahamon nito ang ating pagkonsumo. Kung nananalangin ako sa Diyos na bigyan asterisk kami asterisk asterisk aming asterisk araw-araw na tinapay, at mayroon akong higit sa sapat sa aking pantry habang ang aking kapatid na lalaki o babae ay wala, kung gayon ako ay magiging isang potensyal na sagot sa sarili kong panalangin. Ang Diyos ay hindi lamang nagpaulan ng tinapay mula sa langit, madalas niyang ibigay ito sa pamamagitan ng mga kamay ng kanyang mga tao. Ang panalangin ito ay dapat mag-udyok sa atin sa pagiging bukas palad. Dapat itong itanong sa atin, sino ang tayo, na ipinagdarasal ko, at ano ang aking papel sa pagbibigay ng ating tinapay ngayon. Pagkatapos ay mayroong timing sa araw na ito. Hindi, bigyan ako ng panghabang buhay na supply, o i-secure ang aking pondo sa pagreretiro, o ginagarantiya ang isang buong kamalig para sa susunod na dekada. Bigyan mo lang kami ng sapat para sa araw na ito. Ito ay isang masterclass sa pamumuhay na malaya sa pagkabalisa. Napakarami ng ating stress at takot ay nakatali sa hinaharap. Ano ang mangyayari bukas? Paano kung mawalan ako ng trabaho sa susunod na taon? Paano ako haharap sa aking pagtanda? Dahan-daang ibinalik ni Jesus ang ating pagtutuon mula sa nakakatakot, hindi alam na hinaharap hanggang sa mapapamahalaang kasalukuyan. Tinuturuan niya tayong magtiwala sa Diyos sa bawat araw. Ito ang prinsipyo ng mana sa ilang. Ang mga Israelita ay dapat mangolekta lamang ng sapat para sa araw na iyon. Kung sinubukan nilang itago ito ay mabubulok. Ito ay isang pang-araw-araw na ehersisyo sa pagtitiwala, isang araw-araw na paalala kung sino ang kanilang tagapagkaloob. Ang pagdarasal para sa pang-araw-araw na tinapay ay ang aming bersyon niyan. Ito ay isang mulat na desisyon na magtiwala na ang parehong Diyos na naglalaan para sa atin ngayon ay magiging tapat na maglalaan muli para sa atin bukas. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo nagpaplano o kumikilos ng may pananagutan, ngunit nangangahulugan ito na ang ating tunay na seguridad ay nakasalalay hindi sa ating mga plano, ngunit sa ating provider. Ito ay isang panalangin na bumubuo ng kalamnan ng pananampalataya, araw-araw, pagkain sa pagkain. Natututo tayong umasa sa tagabigay, hindi lamang sa mga regalo. At ang pag-asa sa tagapagbigay ay nagdadala sa atin sa isang mas malalim na tanong, ano nga ba itong tinapay na hinihingi natin? Sa ibabaw, ito ay prangka. Ito ay ang pagkain sa aming mesa, ang bubong sa aming ulo, ang mga damit sa aming likod. Kinakatawan nito ang lahat ng ating pisikal, materyal na pangangailangan para sa pagpapanatili ng buhay ngayon. Ito ay isang panalangin para sa kalusugan, para sa lakas, para sa trabaho na nagbibigay ng kita, para sa mga mapagkukunang kailangan upang gumana sa mundo. At talagang tama at mabuti na dalhin ang mga bagay na ito sa harapan ng ating Ama. Siya ay nagmamalasakit sa mga detalye ng ating buhay. Alam niyang kailangan natin ang mga bagay na ito. Si Jesus mismo ang nagsabi, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo silang lahat. Kaya ang panalangin ito ay nagpapatunay sa ating pisikal na pag-iral at sa ating tunay, nasa salat ng mga pangangailangan pinababanal nito ang makamundo.
Ang paghingi ng tinapay ay kasing banal ng paghingi ng kapatawaran. Ngunit kung tayo ay titigil doon, nakakaligtaan natin ang malalim na lalim ng ating ipinagdarasal. Dapat nating tandaan kung sino ang nagtuturo sa atin ng panalangin ito. Ito ay si Jesus. Ang isa na, nang tinukso ng dyablo na gawing tinapay ang mga bato pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayuno, ay sumagot, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Para kay Jesus, ang tinapay ay palaging higit pa sa pisikal na pagkain. Kaya kapag tinuturuan niya tayong manalangin para sa ating pang-araw-araw na pagkain, nilalagay niya ang salitang iyon ng mas mayamang kahulugan. Inaanyayahan niya tayong manalangin para sa ating kabuuang kabuhayan, pisikal at espiritual. Tinuturuan niya tayong hingin ang lahat ng tunay na nagbibigay sa atin ng buhay. At ano ang tunay na nagbibigay sa atin ng buhay? Sinagot ni Jesus ang tanong na yun nang walang pag-aalinlangan sa Ebanghelyo ni Juan. Nakatayo siya sa harap ng isang pulutong nakakakain pa lamang ng tinapay na kanyang ipinagkaloob sa mahimalang paraan, at sinabi niya sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay, sino mang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman." Ito ay isang nakakagulat na pag-angkin. Sinasabi niya na siya, mismo, ang pinakahuling pagkain na hinahangad ng ating mga kaluluwa. Ang pisikal na tinapay ay nakakabusog sa loob ng ilang oras, ngunit siya ay nagbubusog para sa kawalang hanggan. Ang pisikal na tinapay ay nagpapanatili sa katawan, ngunit siya ang nagpapanatili sa ating pagkatao. Kaya, kapag nananalangin tayo, bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay. Gumagawa kami ng isang bagay na mas radikal kaysa sa paghingi lamang ng mga pamilihan. Humihingi kami ng pang-araw-araw na bahagi ni Jesus mismo. Sinasabi natin, "Ama, higit pa sa pagkain ang kailangan ko ngayon. Kailangan kita, kailangan ko ang iyong anak. Kailangan ko ang buhay at lakas at grasya na siya lamang ang makapagbibigay. Alagaan ang aking katawan, oo, ngunit higit sa lahat, alagaan ang aking kaluluwa. Pakanin mo ako sa iyong presensya. Alagaan mo ako ng iyong salita. Hayaan mo akong magpista sa iyong kabutihan at iyong biyaya ngayon." Binabago nito ang panalangin mula sa isang simpleng petisyon para sa mga panustos sa isang malalim na panalangin para sa komunyon. Ito ay araw-araw na kahilingan para sa matalik na pagkakaibigan sa tinapay ng buhay. Kung wala itong espiritual na tinapay, magugutom ang ating mga kaluluwa, gaano man kabusog ang ating tiyan. Maaari tayong magkaroon ng piging sa hapag at gutom pa rin sa ating espiritu. Ang panalangin ito ay nagpapaalala sa atin kung saan naruroon ang ating tunay na gutom at itinuturo sa atin ang tanging makakapagbigay nito. Ang pag-unawa sa tinapay na ito ay muling nagtuturo sa ating mga hangarin at nagtuturo sa atin ng kahulugan ng kasiyahan. Ang panalangin ay para sa araw-araw na tinapay. Ang salitang Griego na ginamit dito, epousios, ay napakabihirang. Ito ay halos wala saan man sa sinaunang panitikang Griego. Ang kahulugan nito ay pinagtatalunan, ngunit ang pinakakaraniwang interpretasyon ay para sa araw, o kung ano ang kinakailangan para sa pagkakaroon. Parehong tumuturo sa parehong ideya, sapat. Hinihiling natin sa Diyos kung ano ang kailangan natin ngayon. Hindi ang gusto natin sa susunod na dekada. Hindi isang nag-uumapaw na kasaganaan na humahantong sa pag-aaksaya at pagpapasaya sa sarili. Humihingi kami ng sapat. Isipin kung gaano ito kontrakultura. Ang aming buong ekonomiya, ang aming buong industriya ng advertising, ay binuo sa pagkumbinsi sa iyo na wala kang sapat. Kailangan mo pa. Kailangan mo ang mas bagong modelo, ang mas malaking bahay, ang mas marangyang bakasyon. Kami ay patuloy na hinihimok ng isang espiritu ng balisang akumulasyon. Itinuro sa amin na ang seguridad ay matatagpuan sa labis. Binaling ni Jesus ito ng buo sa ulo nito. Tinuturuan niya tayong manalangin para sa kasapatan. Ito ay isang panalangin ng kasiyahan. Ito ay isang panalangin na aktibong lumalaban sa kasakiman at pagkabalisa ng ating edad. Ito ay isang tahimik na paghihimagsik laban sa paniniil ng higit pa. Tandaan ang talinghaga ni Jesus tungkol sa mayamang hanggal. Ang tao na ang lupa ay nagbunga ng masaganang ani. Ang kanyang problema ay hindi ang ani, ito ang kanyang tugon. Sinabi niya, ano ang gagawin ko, sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga pananim.
Ang kanyang solusyon ay wawasak ko ang aking mga kamalig at magtatayo ng mas malaki. Ang kanyang pagtuon ay ganap sa pag-iimbak, sa pag-secure ng kanyang hinaharap sa pamamagitan ng kanyang sariling napakalaking surplus at ang hatol ng Diyos. Ikaw ay hanggal. Ngayong gabing ito ang iyong kaluluwa ay hihingin sa iyo, at ang mga bagay na iyong inihanda, kanino sila? Ang lalaki ay may labis na tinapay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagugutom. Siya ay may mga kamalig na puno ng butil ngunit isang pusong walang laman sa Diyos. Hindi siya umaasa sa tagapagbigay, siya ay nagtitiwala sa kanyang mga regalo. Ang pagdarasal para sa pang-araw-araw na tinapay ay ang panlunas sa katangahang iyon. Isang malay na pagpili na hanapin ang ating seguridad sa araw-araw na probisyon ng Ama, hindi sa laki ng ating mga kamalig. Ito ay nagpapalaya sa atin mula sa nakakapagod na pasanin ng pagsisikap na isecure ang ating sariling kinabukasan at nagbibigay daan sa atin na mamuhay ng may bukas, mapagpasalamat na puso, na tinatanggap ang bawat araw na probisyon bilang regalo na ito. Ang pang-araw-araw na pag-asa ay isang kalamnan na kailangan nating mag-ehersisyo. Hindi ito natural na dumarating sa atin, lalo na hindi sa isang mundo na nangangaral ng pagiging sapat sa sarili. Naunawaan ito ng Diyos. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang ituro sa kanyang mga tao ang ritmo ng pagtitiwala. Isipin muli ang mga Israelita sa ilang. Nakatakas sila sa pagkaalipin sa Ehipto, ngunit sila ay nasa isang tigang na disyerto na walang mga sakahan, walang supply chain, walang paraan upang mapakain ang kanilang sarili. Sila ay ganap, nakakatakot na umaasa. At paano naglaan ang Diyos? Nagpadala siya ng mana mula sa langit, ngunit may mga tiyak na patakaran. Kailangan lang nilang mag-ipon ng sapat para sa isang araw. Kung sila ay naging sakim, kung hindi sila nagtitiwala na marami pang darating bukas at sinubukan nilang imbakin, ang mana ay mabubulok at mapupuno ng uod. Ito ay isang araw-araw, nasa salat na aral sa pagtitiwala. Sinasanay sila ng Diyos na umasa sa Kanya tuwing umaga, umasa sa Kanyang katapatan para sa paglalaan sa araw na iyon, at magpahinga sa kaalaman na ibibigay niya muli bukas. Ang tanging eksepsyon ay ang araw bago ang Sabbath, kung kailan sila makakapag-ipon ng dobleng bahagi. Ito ay nagturo sa kanila hindi lamang magtiwala, kundi pati na rin magpahinga. Ang panalangin para sa pang-araw-araw na tinapay ay ang ating bagong tipan na mana. Ito ay isang tawag sa parehong radikal, araw-araw na pagtitiwala sa probisyon ng Diyos, na nagpapalaya sa atin mula sa puno ng uod na pagkabalisa ng pag-iimbak. Ngayon, tingnan natin ang isang salita sa petisyon na ito na maliit ngunit may napakalaking bigat. Ang panalangin ay hindi, bigyan asterisk ako asterisk sa araw na ito asterisk aking asterisk, araw-araw na tinapay. Ito ay, bigyan asterisk kami asterisk sa araw na ito asterisk aming asterisk, araw-araw na tinapay. Ang paglipat mula sa, ako, patungo sa, tayo, ay lahat. Ang panalangin ito, sa mismong gramatika nito, ay humihila sa atin palabas ng ating universo na nakasentro sa sarili at matatag tayong itinatanim sa gitna ng pamilya ng tao. Kapag ipinagdarasal ko ito, hindi lang ako nagdadasal na mapuno ang sarili kong pantry. Ipinagdarasal ko ang pantry ng aking mga kapitbahay, aking komunidad, at maging ng aking mga kaaway. Kinikilala ko na ang aking kagalingan ay likas na nakatali sa kapakanan ng iba. Ang isang salitang ito, kami, ay binabago ang petisyon mula sa isang personal na kahilingan tungo sa isang revolusyonaryong pahayag sa lipunan at ekonomiya. Ginagawang imposibleng manalangin ng may integridad kung tayo ay walang malasakit sa gutom ng iba. Kung mayroon akong 2 Amerikana at ang aking kapatid ay wala, paano ako tunay na tatayo sa harap ng Diyos at magdarasal ng, bigyan asterisk kami asterisk ng aming pang-araw-araw na tinapay? Kung ang aking mga kamalig ay puno habang ang iba sa aking lungsod ay nagugutom, ang panalangin ay nagiging isang sakdal ng aking sariling puso. Hinahamon nito ang nakakainis na agwat sa pagitan ng kasaganaan ng mundo at ng desperadong pangangailangan ng mundo. Ang pagdarasal na, bigyan mo kami ng aming pang-araw-araw na tinapay, ay hilingin sa Diyos na gawin tayong mga daluyan ng kanyang probisyon, hindi lamang mga imbakan ng tubig. Ito ay isang panalangin na dapat maging lubhang hindi komportable sa ating sariling kalabisan sa isang mundo ng kakapusan. Ito ay isang panalangin para sa hustisya. Hinihiling namin sa Diyos na muling ayusin ang mga mapagkukunan ng mundo ayon sa kanyang ekonomiya, na isang ekonomiya ng sapat at pagbabahagi,
hindi isa sa pag-iimbak at hindi pagkakapantay-pantay. At sa pagdarasal nito, inilalagay natin ang ating sarili sa mismong gawaing iyon. Sinasabi natin, Ama, gamitin ang aking mga kamay, gamitin ang aking mga mapagkukunan, gamitin ang aking sapat, upang tumulong sa pagkukulang ng iba. Nangangahulugan ito na kapag nakita natin ang gutom, hindi lamang natin ito ipinagdarasal, kinikilala namin ito bilang isang sagot sa aming panalangin na naghihintay na mangyari, kasama namin bilang mga ahente ng sagot na iyon. Pinipilit tayo nitong magbahagi. Ito ay nag-uutos sa atin na maging bukas palad. Tinatawag tayo nito na isulong ang mga sistemang nagbibigay daan sa lahat na magkaroon ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ang panalangin ito ay nagwawasak sa mga pader sa pagitan ng sagrado at sekular, sa pagitan ng ating espiritual na buhay at ng ating pang-ekonomiyang buhay. Nagiging isa sila. Ang ating kaugnayan sa ating pera at sa ating mga ari-arian ay nagiging direktang salamin ng ating kaugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya, ang panalangin ito ay naglalagay sa atin sa isang lugar ng malalim na pagkakaisa. Ngunit tingnan natin ang mas malapit ang hinihiling natin, pang-araw-araw na tinapay. Siyempre, sa pinakapangunahing antas, ito ay tungkol sa pisikal na kabuhayan. Ito ay isang panalangin laban sa gutom. Ito ay isang pagkilala na ang pagkain, tubig, at tirahan ay hindi mga kalakal na kikitain ng karapat-dapat, ngunit mga kaloob na kailangan para sa buhay, na mismo ay isang regalo mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanyang modelong panalangin, pinabanal ni Jesus ang makamundong, pisikal na mga pangangailangan ng katawan ng tao. Sinasabi niya sa atin na ang Diyos ay lubos na nag-aalala kung mayroon tayong sapat na pagkain ngayon o wala. Ito ay isang magandang saligan at makalupang petisyon. Walang huwad na espiritualidad dito na nagpapanggap na ang ating pisikal na pag-iral ay hindi mahalaga. Ngunit ang mga ama ng simbahan ay laging nauunawaan ang tinapay, na ang ibig sabihin ay higit pa sa isang tinapay na pin-awesome. Ito ay naninindigan para sa lahat ng tunay na kailangan natin upang mamuhay ng isang buong buhay bilang tao sa pakikipag-isa sa Diyos at sa iba. Ito ang tinapay ng pagkakaibigan, ang tinapay ng makabuluhang gawain, ang tinapay ng pagpapatawad, ang tinapay ng karunungan. Ito ang lahat ng kailangan natin upang hindi lamang mabuhay, ngunit upang umunlad sa paraang nilayo ng Diyos. Kapag nananalangin tayo para sa ating pang-araw-araw na pagkain, hinihiling natin sa Diyos na ibigay ang kumpletong pagpapakain para sa ating buong pagkatao, katawan, kaluluwa, at espiritu. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus, pagkatapos na tuksuhin na gawing tinapay ang mga bato, ay sinipi ang Deuteronomio, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang ating pinakamalalim na kagutuman ay para sa Diyos mismo. At kaya, ang panalangin ito ay isa ring panalangin para sa higit pa sa Diyos. Ito ay isang pagsusumamo para sa tunay na tinapay ng buhay, si Jesus mismo, na maging ating pang-araw-araw na bahagi. Humihingi tayo ng espiritual na mana na nagpapanatili sa atin para sa ating paglalakbay sa ilang ng mundong ito patungo sa lupang pangako ng kanyang kaharian. At isaalang-alang ang panukala, araw-araw. Hindi, ibigay sa amin ngayong linggo ang aming lingguhang tinapay, o, punan ang aming mga kamalig para sa susunod na dekada. Basta, araw-araw. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap at kontrakulturang aspeto ng panalangin para sa atin sa modernong kanluran. Ang ating buong istrukturang pang-ekonomiya at panlipunan ay itinayo sa akumulasyon, sa pagtiyak sa hinaharap, sa pag-aalis ng pangangailangan para sa pang-araw-araw na pag-asa. Nagtatayo kami ng mas malalaking kamalig. Pinapataas namin ang aming 401 kiloseconds. Bumili kami ng insurance para sa aming insurance. Ngayon, ang pagiging maingat at pagpaplano ay mabubuting bagay. Ngunit madali silang mauwi sa isang pagkabahala na umaasa sa sarili na sumasakal sa pananampalataya. Ang panalangin ito ay isang pang-araw-araw na recalibration. Ito ay isang malay na pagkilos ng pag-alis sa gilingang pinepedala ng nababalisa na akumulasyon at sa ritmo ng biyaya. Sinasanay tayo nitong mamuhay sa kasalukuyang sandali. Itinuturo nito sa atin na ang seguridad ay hindi matatagpuan sa isang stockpile, ngunit sa isang relasyon sa isang tapat na provider. Bawat umaga, ibinabalik tayo ng panalangin sa realidad ng ating pagtitiwala. Tayo ay mga nilalang ng isang araw, at tayo ay pinanghahawakan ng isang pag-ibig na bago tuwing umaga.
Ang pagdarasal para sa araw-araw na tinapay ay nagpapalaya sa atin mula sa paniniil ng paano kung. Iniangkla tayo nito sa kasapatan ng kung ano. Ito ay isang paanyaya na tanggapin ang mga regalo ngayon ng may pasasalamat at magtiwala na ang mga regalo bukas ay naruroon pagdating ng bukas. Hindi ibig sabihin na hindi tayo haharap sa hirap o kakulangan. Ang mga Israelita sa disyerto ay kailangan pang bumangon tuwing umaga at lumabas upang manguha ng mana. Nangangailangan ito ng pagsisikap at pakikilahok. Ngunit nangangailangan din ito ng pananampalataya na naroon sila upang magtipon. Sa parehong paraan, ang panalangin ito ay hindi passive resignation, ito ay isang aktibo, mapagkakatiwalaang pakikilahok sa patuloy na gawain ng paglalaan ng Diyos, kapwa para sa ating sarili at, tulad ng nakita natin, para sa iba. Ito ay nag-uudyok sa atin na magtrabaho, lumikha, magbahagi, at bumuo ng isang mundo kung saan maaaring tipunin ng lahat ang kanilang pang-araw-araw na bahagi. Near-frame nito ang ating trabaho hindi bilang isang galit na pagsisikap upang matiyak ang ating sariling kinabukasan, ngunit bilang isang masayang pakikipagtulungan sa Diyos sa pagpapakain sa kanyang pamilya. Kaya, ang simpleng kahilingang ito para sa tinapay ay nagiging malalim na pang-araw-araw na muling pagsasaayos ng ating mga puso, na nagtutulong sa atin na hanapin ang ating seguridad hindi sa ating mga stockpile, ngunit sa ating provider. Ang tanong ko sa iyo ngayon ay ito, ano ang pinakamalaking hadlang na kinakaharap mo sa tunay na pagtitiwala sa Diyos para sa iyong pang-araw-araw na tinapay sa halip na mag-alala tungkol sa hinaharap? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, at kung nakakahanap ka ng halaga sa paglalakbay na ito, mangyaring mag-subscribe at i-ring ang notification bell na iyon upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na sesyon, kung saan kami ay sumisid sa mahirap ngunit mapagpalayang paksa ng pagpapatawad. Hanggang doon, biyaya at kapayapaan. Si Marco ito.